Last month of November, the researchers interviewed some people on board and was on board. They shared their experience and answered some questions to give idea the life on board. Firstly, from License on Board, we interviewed retired third engineer Eddie Reusi. We interviewed him face to face. Then we have Chief Officer Alan C. Masa. We interviewed him via messenger and recorded. Then we have Chief Mate Gerson G. Lazaro. Well, unfortunately, we don't have actual footage of him. That is why we use another person to dictate his answers. From ratings personnel, we have Chief Cook Joseph Sichon. We also don't have video of him, therefore, we have another person to dictate his answers. Then, we have Robert Villanueva. We interviewed him through chats. We have another person to dictate his answers. Then lastly, we have able-bodied seaman Alfred Manalansan. We interviewed him with the help of Sir Rolly Castillo through Zoom meeting. How do you deal with people with different nationalities, and which nationalities do you find the most difficult to communicate with? Na-encounter ko ng mga nationality, maayos naman sila, German, British, Norwegian, Swedish, Irish, India. Paano ka po nakikipag-halubilo sa kanila? Hindi, sila halos mostly kasi nasa sakyan ko, mas marami ang Pilipino kaysa sa mga puti. Ngayon, yung sila ang nakikibagay sa mga Pilipino dahil ang mga Pilipino ay masiyahin, kapag-alaga sa kapwa, tsaka maintindihin, lalo na sa trabaho. Ngayon, mostly ang Pilipino, seaman, nagbibigay ng mga idea sa mga puti. Minsan kasi, hindi porket puti sila, mahusay na sila, hindi pare-pares. May magaling, may para din Pilipino, may mahusay, meron hindi. Pero, sa more experience, more knowledge. Mas maganda na yung nagkaroon ka ng mahabang experience bukod sa nag-aral ka. Yun ang Kaya nagkaroon ng mga seaman ngayon, nagkakaroon ng mga advanced training. Lalo na pagka-officer. Yun. Ano po yung parang mahirap makipag-usap na nationality? Ang pinakamahirap makipag-usap sa nationality, Chinese. Bakit po? Ano pong... Mahirap yan yung lingwahe nila eh. Tsaka dati, nung una akong nakasakay ng barko, ang mga English nila is lang. Hindi katulad ng mga minsan hindi mo maintindihan. Greece, nakasama na rin ako sa mga barko ng Greece. Mahirap, minsan kasi may tao rin talagang siraulong Greece. Czechoslovakia, tsaka yung nakasama kong chief engineer na parting Europe, mostly halos karamihan Europe. Bihira lang yung Asian na kasama ko. First of all, I've been working with different foreign nationals. So, namely from Asia, I work with the Chinese, Japanese, Korean national, and Indian, and Pakistani. And then also I work with British national, Irish, Scottish, and French national. So how I deal with the different nationals? So first of all, when I come on board, I am observing different
different nationalities of crew, especially their attitude. So I see to it that I will pay respect to them and treat them as friend, or I will be polite and every time I work, I always observe their habits and character so that I can deal with them, or I can see what is their gusto nila, hindi nila gusto sa trabaho. Para nang sa ganun, mag-meet kami in a certain group. So halimbawa, as a chief officer and there is a lower rank coming in on board, for example, the third officer is mainland Chinese, so I have to respect him first so that he will also respect me, and then I will be polite so that also he will do the same, so that we will work as a team. Now, sa Pilipinas, wala namang problema dahil kasi sa walang language barrier. Ngayon, kung different nationality, siyempre merong language barrier at saka yung cultural differences. So ngayon, dahil magkakaiba ang lahi, kailangan mo silang pakitungo ng obserbahan mga ugali nila. Halimbawa, kagaya ng minsan may mga foreign crew like Chinese, mainland Chinese, they are more on basing the jobs contract. So ibig sabihin, kung halimbawa kung ano nasa kontrata nila, yun lang ang gagawin nila. Halimbawa kung anong oras lang sila magtrabaho, yun lang ang gagawin nila. So sa mga nakasama ko ng mga different nationalities, medyo yung mainland Chinese ang mahirap pakitunguhan kasi sila ay marami sa kanila masyado na. So pag sinabi mo sa kanila yung utusan, sometimes iba pagkaintindi nila. So pagka iba ang intindi, iba magiging resulta ng trabaho. So pinagkakaroon difficulties sa language. Hindi sila masyadong nakakaintindi. Not like other nationality na naintindihan nila ang English, madali sila makaintindi. So yun yung mga paraan kung paano ko i-deal yung foreign nationals, at saka kung ano yung hindi magandang pakitunguhan, yun yung mga mainland Chinese, kaya may hirap sila makaintindi. Aba. Make contact with them. Talk about the lives of people belonging to different cultures when you meet them. Start with yourself before you start looking outward. Look inward at your own ways of thinking and behaving. Be objective. Stay curious. When in doubt, ask. Patience is a virtue. I speak English and respect their culture. If you can understand their dialect, just ask them again. Especially the German people, because their dialect is hard to understand. Before you go on board, the company teaches you how to deal with people that are not Filipino. When it comes on board, you just have discipline, respect their culture and all. Just be yourself, especially in German nationalities. You need to have deeper understanding in their communication because of their dialect. Have you ever considered quitting your job during your working hours? Why do you do it, and how do you deal with it? Hindi, kasi katwiran ko trabaho yan eh. Tsaka ang mga nasasakyan kong kumpanya, every 2 years nag-i-increase yung salary namin, kaya kailangan pag-usayan mo.
Yun ang dapat na ano. Kasi sa barko, mostly, pag masipag ka, hindi pinapairal yung galing mo ron, husay. Ang ano ron, pakisamahan at saka yung kung marunong kang makibagay sa mga opisyal mo. At lalo na pag nakita masipag ka, wala kang tinatagay ang trabaho, madali kang mapromote. Sina mismo bibigay ng promotion. I-recommenda ka nila, ipagte-training ka nilang ganito para makakuha ka ng advanced knowledge. Kasi ang importante sa lahat, sa seaman ngayon, certificate. Kung meron kang certificate na pinaghahawakan na ganito, nakapag-training ka ng ganito, madali ang promotion mo. Kasi qualification yung hinahanap ngayon. Hindi katulad ng araw na nagsimula ako ng barko ng 1980. Yun lang. There is one time I tried. I said that to myself that I am going to quit this job, and that was when there is a family problem. For example, gusto mong tulong mo pero magawa dahil nandun ka sa ibang lugar. But then, as I said, if I sign the contract and I join on, I have to accept everything. So yung problems, kasama din yun dun sa kontrata mo. Doon lang ang point na gawin mo na lang nagkataon na halimbawa nagkaroon ng ganun punta, just pray, manalangin ka lang muna, and God will just give you the solution to your problem. At maging matatag ka. So you also need some advice, especially from your family. For example, you are married to your wife, or if you are single, to your parents, or sometimes to your friends. Sa ganon, halimbawa, may open mo sa kanila kung ano yung problem mo. Kasi kung ilalabas mo yun, gumagaan ang pakiramdam mo. And that will problem. Pa doon, maging masayudi, matatag ka. Hindi malayo ka sa pamilya mo. No, I never imagined that I'm quitting on my career cause I want it. I need to work hard for it because I know it's worth it for my future and family. Because you won't earn money for your family. Sometimes even if you can handle it, just put your mind that you have family. Call them if you have time to boost yourself and continue your work. No, because when I'm on duty, for me, work is work. After my work, sometimes I take a rest but never to quit. Question 3 naman po. How do you deal with homesickness when you're a beginner? Ang pagbabarko kasi, unang-unang mararamdaman mo, maalala mo pamilya mo. Pero kung iisipin mo na para sa darating na future mo, malalampasan mo yan. Lahat ng mga seaman, dumadanas yan lalo na sa umpisa. Sa umpisa, excited, pagsakay pa lang ng eroplano. Excited, unang sakayan. Habang tumatagal, nagsasawa na. Lalo na pagka may na-encounter kang mabigat na trabaho. Talagang gusto mo ng ang pinag-uusapan kontrata pagka lalot yung katulad ngayon, nagkaroon ng pandemya. Alam ko, hirap yung mga seaman ngayon dahil gusto nang umuwi, hindi makauwi. Na-homesick. Kasi sa barko, may libangan din. At depende sa design ng barko, kung ano sinakyan mo, kung chemical, oil tanker, o bulk, or passenger. Pag napasakay ka sa passenger, hindi ka mainip. Kasi maraming libangan doon. Maraming libangan doon. Saka unang-una may mga kasamang babae. Nung araw kami nagbabarko, wala pa yung babae. Si woman. Wala pa. Kaya kailangan, kung talagang sensor ka sa trabaho mo at saka gusto mong kumita ng maayos na kita,
pagsisikapan mo. Yun ang point doon. So halimbawa, gaya niyan So isasite ko yung experience ko when I was an ordinary seaman way back 1991. That's my first experience on akong vessel. So siyempre pagdating mo doon, iba yung patatatnan mo ng mga kasamahan, ibang mga magkakaroon ka talaga ng musika. Natural lang yung pagka nag-umpisa ka. Pero hanggat maaari, mas sa panahon ngayon, kasi iba yung kami nun. Before social media, we are only relying on letters, and letters will come to you before you receive a letter, pero you receive a letter from your loved ones. Pero tulad ngayon, because of the social media, internet, anytime basta signal ako yung information from your families, your loved ones, your friends. So kagaya nung kay Adrian, first time din niya sa barko, pero because of the modern communication, kita namin video call. So yung kanya wala pagka at pagsampa mo ng barko, unang-una mong gagawin, huwag mo iisipin nakaraan, yung mga special or happy moment sa lupa, kasi mamimiss sila. Wala nila mag-uumpisa yung homesick mo. So pagdating mo dun sa barko, ang iisipin mo, natapos ko na yung aking pag-aaral, nandito na ako, magtatrabaho na ako. Yan ang iisipin mo, magtatrabaho na ako, ito na yung pinaghirapan ko, ito na yung bunga ng pinaghirapan ko, andito na ako, pagbubuti sa trabaho ko. So from that point, na dadayban mo na busy ako, malilimutan mo. So yun yung isang paraan mo asok sa isip. Ang isipin mo yung mga plano mo, yung future plans mo, at saka yung mga project mo, o kung meron kang mga yun lang isipin mo para hindi ka ma-homesick. Me, later be homesick for a bit, then keep yourself busy like study, reading books about ship or anything related to my career, and explore your new surroundings. I watch TV, take a shore leave, go to a bar on board, just do whatever you can do on board to spend with your friend on board, and yeah, call your family as always as possible. Chatting with my wife and my two sons to fight my homesickness, and I make everyday video calls to my family. How have you found your time on board? Do you appreciate your job despite the fact that you'll be on board the ship for a long time? Nakaranas ako ng kontrata dati, kasi nung araw kasi ang kontrata ng bulk every 1 year. Every 1 year yung kontrata. Ngayon, umabot ako ng minsan sa mga ilang sakay na ako nun. Tatlong sakay. Pero hindi pa ako official noon. Rating pa lang ako. Umabot ako ng 18 months. Yun ang pinakamatagal ko. 18 months on board. Ano pa yun? Sa Saudi Arabia pa yun. Dahil yung sinakyan kong barko, Damam, rehistro. So, Saudi Arabia yung may-ari ng barko. So, doon, ang libangan namin, ang tanong mo doon, ang point mo doon, kung paano namin may adjust yung sarili namin para hindi kami ma-homesick. Kami na mismo gumagawa kami ng sarili namin libangan.
pwede mong kanya-kanyang estilo, pwede kang magbasa ng mga manual. Gusto mong matuto, gusto mong magkaroon ng promotion, magbasa ka kagad ng manual. Basahin mo, reviewin mo kung ano yung dapat reviewin para matutunan mo yung bagay na ano. Bukod kasi sa may theory ka at may actual ka, madali yung diskarte mo para ma-achieve mo yung trabahong matatapos mo na maayos. Unang-una, ang pag-aaralan mo doon sa patrabaho, mga safety procedure. Para ligtas lagi yung sarili mo sa disgrasya. Safety ang number 1 una. Pag sumasakay ka ng barko, una mo palang sakay ng barko, kailangan ang aalamin mo doon yung daan pa-exit, emergency exit, alamin mo kung saan yung mga pinto. In case na magkaroon ng problema sa barko, halimbawa sunog, fire o ano, sa bagay may mga kanya-kanya kayong yung destination, job description sa mga emergency, may kanya-kanya yan. Ang kailangan pagsampa mo doon, familiarization ang hahanapin mo doon. Yung exit, emergency exit, kung ano yung nasaan yung mga extinguisher, yan ang una mong alamin pag sumakay ka ng barko. Yung daan palabas sa exit ang importante sa lahat, papunta ng lifeboat in case of emergency. Yan ang unang-una mong pagsampa ng lifeboat. Yan ang unang-una mong gagawin pag sumampa ka ng barko. Bago yung sasabihin mo na ngayon, dahil rating ka pa lang, description na ng trabaho mo kung ano. Pero kung official ka, dahil sanay ka na sa barko, alam mo na yung barkong sinasakyan mo, halos pare-parehas lang yung design, pwede ka nang dumiretso doon sa destination ng trabaho mo kung ano, para magkaroon kayo ng turnover ng kapalit mo. At saka sa barko, kailangan kasi pag uuwi ka na at may sasampa, gagawa ka ng handover note. Para yung kapalit mo, kahit anuman nasyon siya, hindi na siya mahirapan. Magkakaroon na siya ng idea kung ano yung ang hangover kasi yung kung ano yung hindi mo natapos, kung ano yung natapos mo, kung ano yung susunod na dapat gawin, kung ano naging problema mo sa mga hinawakan mong machinery. Turnover ang tawag doon, handover note. Of course, I appreciate my job on board. Because una-una, diba, yan yung tinapos ko. Ayan, tinapos ko, nai-ano ko sa trabaho, and then, syempre, ma-appreciate mo kasi nga maganda benefits. Una-una, although malayo ka sa pamilya mo, but then, ganun din naman kung magtatrabaho ka naman sa Pilipinas na kasama mo pamilya mo at konti lang ang sahod mo, di siyempre pareho rin kayo mahirapan, di ba? Apa. So yung being far from home ay hindi din meron din kapalit dahil kasi nga malaki nga yung nakukuha mong benefits, malaki ang sweldo mo. Tapos madali ka makaipon, madali ang project. Then kung halimbawa gusto mo mag-negosyo, pwede ka makapag-negosyo kung time na gusto mo na mag-retire sa pagbabarko kasi nga madali ka nga makaipon kahit maganda ang sahod. So yun na lang isipin mo, yun na lang kapatid, na although malayo ka, meron pa rin kapalit, maganda pa rin beneficial kapalit. Ayun pa. Of course, yes. I appreciate my job or career because it's my choice. I choose it and I want it. And most of all, I enjoy my work. I just do whatever is available to do on board and focus to my work. This is all I can do for my family. Nothing else. 10 months contract is the longest contract I have. I always communicate to other to avoid homesick.
Yes, I work every day for 9 to 10 hours, sometimes 8 hours for 10 months contract. And I'm just enjoying my time on board. Have you had any incidents on board? How did it happen and how did you deal with it? Nagkaroon kami ng, sumakay ako ng BLCC, oil crude tanker. Nagkaroon ng sunog sa may manifold, napatay namin. Sa makina, naranasan ko, nag-ikot ako, narinig ko yung ibang tunog ng makina. Tinawag ko si Segundo dahil ako yung duty officer. Pinababa ko siya, chinek up niya. Tapos umakit kami sa taas, yung makina, iba ang tunog ng pakiramdam tunog ng makina na naramdaman ko iba. Segundo, tumawag kay chief engineer. Bumaba si chief engineer, chinek up. Tinawagan si kapitan. Pinara makina, binuksan namin yung crankcase, nakita namin yung chain may tama, malapit na mapatid. Dalawang klase, let's say accident sa tao or accident sa barko, which means na kung accident sa tao, halimbawa may mga nasugatan na or maybe halimbawa ay may nagkasakit, especially nasa dagat kayo, di ba? At tumatakbo yung barko, siyempre halimbawa may nagkasakit sa appendicitis at operahan. So based on my experience, nangyari yun. Na-experience ko yun na meron kami isang electrician, malapit ng pumutok ang kanyang appendicitis. So nasa dagat kami. So meron sa barko na tinatawag nating radio medical advice. Sa barko, pwede kang humingi ng radio medical advice sa mga radio stations o kaya doon sa company. So para makabigay muna kayo ng first aid doon sa tao hanggat hindi kayo dumarating sa pinakamalapit na lupa or sa rescue. So ang doon, every company, they have their own procedure. Tinatawag natin na sa SMS, yung Safety Management System. Kagaya sa amin, meron kaming tinatawag na Safety Environmental Policy. So, may mga procedure kami pag dumating sa mga ganyang insidente, ano ang dapat gawin. So, first of all, inform mo agad ang company so that the company will send any medical advice or a rescue. Then, for example, ang insidente ay kailangan i-airlift yung tao. So, kailangan mo humingi ng nearest rescuer sa mga US Coast Guard or any Coast Guard na malapit sa lugar ninyo. Or it's either may mga passenger ship na merong silang mga doctors or health personnel on board. Pwede ka rin humingi ng rescue doon. And then, kung halimbawa naman, meron din incident na nangyari sa barko. Halimbawa, yung aming nangyari nun sa amin ay yung kargamento namin ay yung bodega muntik na mag-flooding. Because that time, ay malakas ang ulan, nakabukas ang bodega, so papasok ang tubig sa loob ng bodega. Ngayon, ang kargamento ay container. So, ang nangyari ay instead na may mga bilges, yung mga bawat bodega, meron tinatawag na bilge. Yung bilge na yon, once na napuno yun, magkakaroon ng alarm. Para nang sa ganon, malalaman mo kagad na yung tubig tumataas dun sa bodega. So, nangyari sa amin, mala-alarma na, pero hindi kami makapag-pump out ng bilge dahil bawal. So, ang gagawin, yung tubig na yon, ililipat mo ng holding tank. At then, ang nangyari nun, dahil yung aming engineer, nagkamali sila ng binuksang balbula, instead na mabawasan yung tubig, dumami yung tubig.
So, ang nangyari, because being a chief officer, I am responsible for cargo handling, safety of the cargo. So, pina-check ko sa mga AB yung mga bilges at pina-sounding ko. And I found out na puno lang mga bilges. And then, yung officer on watch, sabi ko ilipat ang tubig, but then hindi nga mailipat because nung tinawagan namin ng engineer, nagkamali sila ng binuksan na valve. So I went to the air control station at nakita ko yung isolation valve ay hindi nila na-isolate. So ibig sabihin, yung tubig, imbis na mahigop, hindi mahigop kasi nakasarado yung isolation valve. So we opened the isolation valve, and then after opening the isolation valve, sabi ko sa official, ibuksan ang bilge pump. And then I found out dun sa meron kasi mga gauge yung bilge pump eh. Makikita mo kung may suction o wala. So nagkaroon ng suction, nag-negative. Nung nag-negative na, okay, ayun, na ano na yung gauge niya. Then I also tell to the sounding AB to visually check the cargo hold. So nung nag-radio sa akin, sir, bumababa na tubig. So yun ang nangyari. Na ano namin yung problema, na overcome namin. Kasi kung hindi namin yun na-pump out, tataas ang tubig, yung container nakapatong sa tank top, ibig sabihin kung nakapatong, umabot yung tubig doon, mababasa ang kargamento sa loob. Masisira. Especially if ang kargamento ay mga electronics. Can I answer that question? I'm sorry. I can't imagine. I don't want to think again what happened. But it's about monitoring operations. I was cooking, huge splash of wind hit to our vessel. A huge spot of oil splash on to me, and that a second degree burn in my foot. Well, luckily we have medical officer on board. He treated me and go back to work because that show we are in ship keeping working. I don't have incident on board because I know the safety as well. Safety first. Moving on to question number 6. What was the worst error you ever made? Or have you had different types of error? If yes, what steps did you take to resolve the issue? Hindi pagsuot ng gloves. Oo. Yung safety, katulad nun, nung nag-ano ko ng chemical sa boiler, natalsikan yung mata ko, kaya na-aksidente ko. Yun. At saka hindi ko chinek up yung chain block, naputol yung kamay ko, daliri ko. Hindi ko na humuros yung chain block, naipit yung kamay ko, naputol. Kasi hindi ka naka-gloves. Yun ang nun. Hindi ka nagsuot ng Hindi ako nagsuot ng goggles na habang nag-water test. Dahil chemical yun, natalsikan yung mata ko. Ayun, doon ako nagkaroon ng problema. Kaya ang ginawa ko, nag-retard na lang ako. Hindi na po nakasolusyonan yun. Ano pong ginawa niyo pagkatapos nun? Hindi, bali pinadoktor nila ako, nakumpine ako sa ospital. Bumuwi ako nung wala akong kapalit. Sinagot ng kumpanya yung lahat ng expenses ko, nakumpine din ako dito sa ospital. Kinumpine nila ako. Pero tuloy ang sweldo ko. Yun nga lang, basic salary yung bibigay sa'yo. I have one experience that I might consider an error, but it's not my fault, but it was the fault of our cargo planner. Because in the container vessel, the weight of the container was already given by the cargo planner. So that time, first port of discharging, the cargos were stowed on the higher tier dahil
siyempre first port dapat nasa ibabaw. So the cargo planner did not declare the proper weight of the cargo. And then when the cargo loaded, I found out that our GM is very low, the metacentric height of the vessel. So the GM is very important in the container vessel, especially you have deck cargos. If your GM is negative, so the tendency of the vessel will capsize. So then, to increase the GM, I loaded some ballast water from the lower tanks to increase the GM. So the relationship between the cargo being loaded and the GM, once the cargo is loaded down, the GM increases. So, ganun na nangyari. So, tumataas ngayon. Once na nag-load ka din tumataas ang GM mo. Until sa time na ma-reach namin yung minimum GM ng barko. So, regarding the minimum GM at saka yung draft ng barko, siyempre pag nag-load ka ng tubig, lulubog uli yung barko mo. So, you have a certain maximum draft. So I take the maximum drop and I take the minimum GM. So I already overcome the GM issue in metacentric height. Yun ang medyo i-considered error, but it's not my error. It's the planner's error. Bale, wala po kayong naging error ever since sa barko. Wala po. Ayun po. Meron man pero mga light. Mga light lang po. Hindi naman. Ayun po. I haven't done anything wrong yet. As a ship crew, the order that the customer want me to do, I did not make it. I failed to do it. What I did then is try to do the order and ask for someone is in the kitchen if any work can do the order, and luckily I got my assistants to assist me doing the food and just stay focused. Problem for our guest on board, but I make solution as well by staying focused on your work. Do your bird attitude, practices, and discipline change while you're not on board? Kanya-kanyang pag-uugali ng bawat isa Pagka ang tao sensya sa trabaho at sensya sa pamilya, lahat ng bagay gagawin mo para tumagal yung trabaho mo. Kasi pag merong isang opisyal na hindi nagustuhan yung pag-uugali mo, aayawan ka. Kaya kailangan marunong makibagay sa lahat, marunong tumulong sa kapwa. Yan. Basta importante sa lahat, sipag. Kasi ang Pilipino kaya ginugusto ng ibang bansa, alam mo kung anong dahilan? Ang dahilan niyan, dahil tayo mga Pilipino, nagtatrabaho tayo sa iba. Yun ang dahilan kung bakit gusto tayo. Ibig sabihin, may pamilya ka. Ikaw lang ang tatrabaho, asawa mo, wala, andyan lang. Hindi mo naman asawa mo. Nagtatrabaho ka para sa kanila. Ibig sabihin, nagtatrabaho ka para sa iba. Yun ang ibig sabihin nun. Kaya, hinahangaan tayo ng mga ibang nasyon. Gustong gusto tayo naman na ship owner. Regarding discipline, attitude on board at saka discipline sa lupa, I think it's the same. For me, it's the same. Yung attitude on board the ship at saka yung attitude sa lupa is the same, because that is the natural attitude of a person. So, for example, like say you are dealing with your crew, and then sa lupa you are dealing with your family. So
how you deal with your family, pagdating dun sa barko, that is your family. So that is your family kasi malayo ka sa pamilya. Sila ngayon ang second family mo. That the crew on board the ship is your second family. And that is also your second house. Your first house, siyempre sa lupa. Your second house, sa ano. So, ano yung attitude dito sa lupa, ganun din ang magiging attitude mo doon sa barko. Siyempre, ang pagkakaibahan lang ng attitude dun sa barko is you are bounded by regulations. You are bounded by policy. So, siyempre, how you deal with discipline based on regulation, based on policies. For example, drug and alcohol policy. Dito sa lupa, pwede kang uminom. Pero doon sa dagat, sa barko, limited ang pag-inom. Because siyempre, yun ang sinasabi doon sa batas. Na before sailing or prior berthing, 6 hours before, hindi ka dapat uminom. Or 12 hours prior your duty, dapat hindi ka iinom. So dito sa lupa, siyempre wala ka naman duty ng gano'n. Hindi kang uminom ng konti. Pero not to the extent na lasing ka. And then, siyempre, let's say, bibigyan mo ng disciplinary action yung mga tao mo. Halimbawa, meron ka isang tao na hindi sumunod doon sa regulasyon. Pwede mo siyang basahan ng regulasyon ng barko. Ipaalam mo sa kanya kung ano yung violation niya dun sa regulasyon. Pero dito sa lupa naman, siyempre, meron din tayo sinusunod na regulasyon sa lupa. Ganun. No, nothing changes. Just the same when I'm not on the ship. Same at home, same at on board attitude. I was raised to be a good person and have it on board. As a future marine officer, what advice would you give us that would change our life the most? Bagong officer. Kasi pagka officer sa barko, matagal nang sumasakayan. Hindi bago ka maging opisyal, dadaan ka muna ng kadete. Tapos depende sa policy, rules and regulation ng kumpanya na bawat kadete kailangan kukuha ka muna ng examen. Tapos, dadaan ka muna sa rating, halimbawa, AB, para ma-practice yung pagtitimon mo kung sa deck ka. Sa makina naman, kailangan dumaan ka ng oiler o motorman para ma-practice yung sarili mo, kung ano yung ginagalaw mong trabaho. Huwag kang basta-basta na galing ka ng kadete, lulukso ka ng ganun. Mahirap. Marami kang dapat na i-adjust pa bago mo umano. Hindi katulad na dumaan ka talaga sa ganito, bawa kadete ka, tapos OS ka o kaya AB, tapos nakita ng kapitan mo na o chief mate mo o chief engineer mo o second engineer mo na naasahan ka, sila mismo ang gagawa ng paraan para i-promote ka. Ngayon, kung ikaw i-official na, first time mo mag-o-official, pwede mo, siyempre nandun yung kaba. First time mo mahawakan ng position mong ganun. So, dapat ang gawin mong pinakamaganda nun, number 1 sa lahat, manual. Babasahin mo yan, ang manual. Lalo na sa deck, kailangan mga yung gyro, may mga manual yan, basahin mo kung paano mag-operate. Sa makina naman, lahat ng machinery, kailangan pag-aralan mo kung ano yung dapat na paano procedure ng pag-operate. Para yung kaba mo, sa aeroplano pa lang, kinakabahan ka na. Kasi iniisip mo, ano kaya magiging trabaho ko doon? Ano kaya, sino kaya yung chief engineer doon? O sino kaya yung ano ron? Kilala ba ako, ganito? Iniisip mo yan. Pero pag nandoon ka na sa barko at buo na yung iniisip mo na, ito yung step na gagawin ko. Punta kagad ako sa makina, report kagad ako. Hanap ako ng manual. Kung sa deck naman, ganun din, parehas lang.
kausapin ko yung papalitan ko. Hingi ako ng turnover, hingi ako ng advice kung ano yung mga nagawa niya. Yung hindi niya natapos sa trabaho para continuous mong gagawin. Yun ang pinakamagandang advice ko sa mga bagong opisyal. As a future officer, I can suggest that you should have determination, respect with your fellow shipmates, and then you just follow the rules. So if you follow the rules, that is your just like a Bible, meron kang Bibliang pinangahawakan na sinusunod mo. Pagka you follow the rules, you follow the regulation, safe ka. Just be patient, focus on your goal, and humble at the same time. And of course, always pray. Sipag, tiyaga, tiis, tiwala, disiplina, at respeto. Kailangan nyo lahat yan. Di ba nga para sa sundalo kayo, then act like one. Mag-isama ka and don't be late. Love your work and communicate to your officers and crew with good attitude and good manners. What are some of the unique things you discovered on board that you could not study at school? Ang tinuturo doon, puro tsuri sa school. Pagdating sa actual, wala yun kung anong ginagawa. Okay, nandoon. Kung halimbawa, oiler ka. Pero pagka engineer ka, kasi may kanya-kanyang strategy yung makina eh. Hindi porket na makina, nandiyan dyan na. May combustion, merong mini engine, may generator, nandiyan dyan. Ang problema, yung problem, na paano mo, pag dumating sa iyo yung hawak mo makina, dumating sa iyo yung problema, sa bagay, may manual. Pero minsan, may na-encounter ako tulad sa purifier nung ako ay port engineer, wala sa manual yung nakasulat. Hinanap ko pa. Ayun pala, nandun sa may aparatos lang niya na electronics. Hindi nakasulat doon yung Hindi isa-isa namin. Sa bagay, may electrician, may sinakyan akong barko na wala electrician. Ako na yung nag-electrician. Kaya at least kahit paano binigyan ako ng advance course ng pinatraining ako ng kumpanya na sagot nila sa Meralco. At least nagkaroon ako ng konting knowledge doon sa electrical. At least na yung trabaho ko kahit walang electrician doon, nagagawa ko. Let's say, kasi sa eskwelahan, hindi lahat itinuturo. Diba? So, doon sa barko, ay meron ka matututunan based on experience. Nakikita mo yun pero hindi naman tinuturo sa barko. Let's say, one thing is like this. Pagka nagbasa ka ng mga list of admiralty list of radio signals, there are some pages which are color coded. There is a green color, there is a green color, there is a blue color, and there is a red color. Ngayon, pagka nag-aral ka, hindi sinasabi yun sa eskwelahan bakit ganito ang mga kulay niyan by pages. Which means, pagka nandoon ka sa barko at nakita mo kulay blue ang mga nandoon sa mga pages na yun, that station are routine station, let's say messages station na pwede kang tumawag, pwede kang mag-radio test. Pagka red color naman, yung mga pages ng mga admiralty, those stations are dealing with rescue, search and rescue or distress. And those in the green, yun yung mga tungkol sa mga radio pratic messages or
tungkol sa mga nag-a-advise na mga medical advice. So sa lupa hindi tinuturo. Meron pang hindi tinuturo sa lupa, meron dun sa mga barko na relo. Makikita mong relo na may mga kulay na green at saka red. Green at saka red. So even my British cadet don't know this one. Hindi din daw tinuro sa school. So because I was a radio officer before and then become a tech officer, become a chief officer and a master license. So yung relo na yun na tinatawag nilang chronometer, pagdating sa 12 o'clock, 12 to 12:03, kulay green nakalagay. So mayroon 3 minutes na green. Siguro na-obserbahan niya ng mga instructor ninyo, kahit instructor ninyo, tanongin ninyo, bakit may relo na 3 minutes green, meron naman from 3 o'clock hanggang 3:03 is red. Pagdating na naman sa 6 o'clock to 6:03 is green. Pagdating ng 9 o'clock to 9:03 is red. So ibig sabihin ng green, nung araw, yan yung tinatawag nilang silent period. Kaya from 12 to 12:03, yun ang silent period ng mga telephony. Doon sila nagbibigay ng mga safety messages sa 3 minutes. Pagdating naman doon sa let's say alas 3 hanggang alas 3 na 3:03 to 3:03, kulay red yun. Ibig sabihin mga distress. Doon nagpapadala yung mga distress messages. Doon din yun yung tinatawag na silent period na 3 minutes. So doon mo i-observe ngayon kung may mga tumatawag ng distress. Sa Amerika, ginagamit nila yung 3 minutes na yun for safety, navigation warning, urgency, tsaka yung tinatawag nilang distress. So doon sa kulay pula. So makikita mo yung pagka nakasakay ka na naman. Pero sa school hindi tinuro yun. Sa pagka alam po, pagka nag-start na po. Ay, bali, kahit magkadet lang po, ganun. Oo, sa cadetship nyo. Kasi marami akong mga naging British cadet. British cadet, Irish, Scottish, Taiwanese cadet. Tinanong ko sa kanila kung ano yon. Akala nila dekorasyon lang daw yun sa barko. Hindi na sinasabi ng mga opisyal nila. Hindi ka ako ibig sabihin yan. So, napatunayan nila pagdating ng Amerika at saka ng mga, let's say, Hong Kong, Singapore, na pag tumapat dun yung relo, may nagsasalita doon sa radyo na panpan. O kaya, security. Yan. Doon sila nagbo-broadcast ng mga safety messages. For me, one word, it is fellowship. Yung firefighting, yung medical procedure, yung pagtitiis sa alon, lahat ng di mo mararanasan sa lupa, sa dagat, mas grabe. Yung pagkikisama sa ibang lahi, kailangan mong mag-Ingles at iba't ibang yung culture nyo, kaya dapat mas maintindihan mo yun. Actual on board and how you handle the situation on board is big different from school. Last question po. Question number 10. Define your level of success. Marami kong naging success eh. Kaya ako mabilis na promotion ko, mabilis eh, dahil nung ako'y oiler, yung hindi nagawa ng engineer na binaklas nila, hindi may balik, naibaklas ko, na ikabit ko, lalo na sa steam turbine. Dahil experiencado ko na steam turbine eh. So yung feed water pump, steam feed water pump na binaklas nila, hindi nila maibalik ngayon yung impeller. Dahil nahirapan sila. Ngayon nung makita ko yun, naibalik ko, kaya doon ako nagkaroon ng at saka pangalawa,
mismong technical superintendent, dahil nagkaroon kami ng welga doon sa barko dahil yung naging chief cook namin balasubas, marumi magluto, at saka ginutom kami, nasa shipyard kami. Ang nangyari doon, dahil palibasa yung bossing, kaya magkasama na kami nung matagal na magkasama kami sa barko, kilala niya ako, alam niya kung ano yung abilidad ko, nirekomenda niya ako doon sa technical superintendent para magluto. Kinausap yung chief engineer namin at saka yung second engineer na Indiano na kumare, ako muna magluluto habang pauwi niya yung chief ko. Ako yung nagluto, kaya nung nagluluto ko, inakbayan ako ng superintendent, technical superintendent, sabi niya kukuha na lang daw siya ng kapalit kong motorman. At ako na raw magiging chief cook. Kaya sinabi ko sa kanya, paano naman kako yung pinag-aralan ko, hindi ko magagamit kung dito lang ako. Baka in the future, higit pa yung makuha kong kita. Kaya ginawa nun, patawag sila ng leader ng chief cook. Siyempre, hindi naman kagad na pag tinawag, darating kagad. Ayos yung papeles nun sa Maynila. So, nagtagal ako ng 2 linggong nagluluto. Chief cook. So, nung pagdating nun, bumaba ako sa makina. Doon ako binigyan ng magandang recommendation na kailangan kumuha ko ng board exam. Sila lahat, sasagutin nila lahat. Pagkakuha ko ng exam, pagkapasa ko, 1999, inakto kagad yung lisensya ko. Pinasakay kagad. Doon ko kinikwento na nakapila ko ng kaba. Pero, dahil maganda yung hangarin ko at saka sa pamilya, unang-una yung kita, winaglit ko yung kaba hanggang na nakalampas ako tuloy-tuloy na. Yung pagkatapos nyo po magbarko, ano na po yung mga nakuha nyong success sa buhay? Ayun, ito naman, nakapagpatayo ko ng bahay. Kabili ko ng lupa. Ko ng sakahan. May retired ako sa SS. Nakakuha ko ng claim sa aksidente ko. Yun lang. I would say, yes, I am successful now because being a seafarer, kita mo naman, I have a product already, Kuya Adrian mo, seaman. Kaya ang ate Alisa mo, already also becoming a civil engineer. So, tapos, lifestyle, okay naman. So, kapatid. So, I said, the level of my success may be over the middle. Over the middle. Yes. Let's say 3/4. I can say that I'm successfully because I feel blessed, happy with my career and family, and I'm contented. Thank you. Nagkaroon ako ng bahay at lupa sa sakyan at nabigay ko mga gusto ng mga anak at asawa ko. Kasi yun lang sumampa ako at nakipagsapalaran sa lupa para sa kanila. If I rate it 1 to 10, my level of success is 8 because I need to improve myself more.